Isa pong napakalaking balita ang naglabasan matapos ilahad ng crypto researcher na si Smoke ang ebidensyang nagpapatunay na si Ripple ay aktibong kasali sa Federal Reserve Faster Payment Task Force Steering Committee. Ayon po sa mga dokumento mula mismo sa opisyal na website ng Ripple, malinaw na nakasaad ang kanilang direktang partisipasyon sa inisyatibong ito. Ang pagkumpirma pong ito ay nagpapakita na si Ripple ay may tunay na papel sa paghubog ng pambansang sistema ng pagbabayad sa Amerika. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. At ang ating unang tanong ay ano po ba ang ipinakita ng dokumentong natuklasan ni Smoke? Sabi po rito ay crypto researcher Smoke has presented direct evidence confirming Ripple's participation in the Federal Reserve's Faster Payment Task Force Steering Committee. Yan, binahagi po ni Smoke ang mga dokumentong nagmula sa opisyal na page ng Ripple na nagpapatunay ng aktibong partisipasyon nito sa Faster Payments Task Force ng Federal Reserve. Hindi po ito base sa chismis o haka-haka dahil mismong sa kanilang corporate materials nakasaad ang detalye ng kanilang involvement. Dahil dito, napatunayan na si Ripple ay isa po sa mga kumpanyang tumutulong sa pagbuo ng bagong infrastructure para sa mabilis na sistema ng bayaran sa loob po ng United States. Sa market impact, ang ganito pong confirmation ay nagbibigay ng matinding kredibilidad kay Ripple. Kapag nakita ito ng institutional investors, posible po silang muling pumasok sa XRP market na maaari pong magdulot ng long-term price stability. Ano naman po ang nilalaman ng opisyal na pahina ng Ripple? Yan, sabi po rito ay the shared material taken from Ripple's official company page clearly outlines the firm's engagement with the Federal Reserve Initiative as well as its position as co-chair of the World Wide Web Consortium's or W3C Web Payments Working Group. Yan po sa opisyal na pahina ng Ripple, malinaw na ipinakita ang kanilang papel bilang parte ng Federal Reserve Initiative at co-chair ng W3C Web Payments Working Group. Ibig pong sabihin, hindi lamang nakatuon si Ripple sa crypto transactions, kundi sa kabuuang pag-develop ng digital payments system sa buong mundo. Ang ganito pong position ay nagpapatunay na malaki ang tiwala ng mga institution kay Ripple pagdating po sa technology ng global payments. Sa market impact, ang pagkakaroon po ni Ripple ng position sa mga ganitong organisasyon ay nagpapalakas ng tiwala ng mga investors. Maaari itong magdulot ng unti-unting pag-angat ng presyo ng XRP sa mid-term. Sunod na tanong ay ano naman po ang ibig sabihin ng papel na ito sa US payment system. Sabi po rito, this documentation confirms that Ripple's role in US payment system development is not speculative but is stated within its own corporate description. Ayan po, ipinakita po ng dokumento na ang papel ni Ripple sa US payment system ay hindi po haka-haka. Nakasaad po mismo ito sa kanilang corporate description na sila ay direktang kasali sa paghubog ng bagong paraan ng pagproseso ng bayad sa loob po ng Amerika. Ibig pong sabihin, ang layunin po ni Ripple na baguhin ang traditional na system ng pera ay nagiging realidad sa tulong ng Federal Reserve Initiatives. Sa market impact, ang ganito pong level ng participation ay pwede pong manghikayat ng mas maraming government partnerships na karaniwang nagiging trigger ng long-term bullish sentiment sa XRP market. Ano naman po ang layunin ng Internet of Value ni Ripple? Sabi rito, the section of the company's website describes Ripple's focus on creating global financial settlement solutions designed to establish what it calls an Internet of Value, enabling the efficient transfer of funds with real-time certainty. Yan, nakasaad po sa kanilang website na ang layunin ni Ripple ay ang pagbuo ng Internet of Value. Isa po itong konsepto kung saan ang pera ay pwedeng maglipat-lipat sa iba't ibang bansa na parang email, kung saan ay mabilis,
mura at siguradong natatanggap agad. Sa tulong po ng RippleNet at XRP Ledger, nais po ni Ripple na gawing instant at saka transparent ang mga transaction sa buong mundo. Sa market impact, ang pag-usad po ng project na ito ay maaaring magdala ng matinding adoption lalo na mula sa mga bangko na magpapataas ng demand kay XRP. Ngayon ay saan-saan naman po nakabase itong si Ripple. Yan, sabi po rito, it also lists Ripple's offices in San Francisco, New York, and Sydney. It explicitly mentions its involvement with the Federal Reserve's Payment Task Force, underscoring the company's broader advocacy for payment and modernization. Yan po, may mga opisina po si Ripple sa San Francisco, New York, at saka Sydney. Ipinapakita po nito na global ang kanilang operasyon. At sa parehong dokumento, malinaw na nakasaad ang kanilang participation sa Federal Reserve's Payment Task Force. Ang layunin po nila ay itulak ang modernization ng sistema ng bayaran, hindi lang po sa Amerika, kundi sa buong mundo. Sa market impact, dahil po sa global presence, mas lumalaki ang posibilidad ng international collaborations. Maaari itong magbukas ng bagong liquidity corridors na makatutulong sa presyo ng XRP sa long term. Paano naman po nag-react ang community ng XRP sa balitang ito? Yan, sabi rito ay following Smoke's post, X-Finance Bull, a member of the XRP community, remarked that while skeptics continue to question Ripple's legitimacy, the company is actively involved in shaping national payment policy. Yan po, matapos daw pong ilabas ni Smoke ang kanyang post dito, yan po yung nakikita natin dito, marami po sa community ni XRP ang natuwa. Ayon po kay X-Finance Bull, habang ang mga kritiko ay patuloy na nagdududa kay Ripple, aktibong nakikibahagi naman ito sa paghubog ng pambansang polisiya sa pagbabayad. Para po sa mga supporters, ang ganitong koneksyon ay patunay ng lehitimong papel ni Ripple sa industriya ng finance. Kaya sa market impact, ang positibong reaksyon ng community ay karaniwang nagiging simula ng renewed confidence. Kapag nagpatuloy po ito, posibleng tumaas ang short-term trading volume ng XRP. Ngayon ay bakit may mga traders pa ring nagrireklamo? Sabi po rito, however, not all reactions were aligned with this view. Another user, Peter Kopecki, expressed frustration over the continued focus on Ripple's partnership and institutional activity while XRP's market performance remains stagnant. Meron pong ilan pa ring mga traders tulad ni Ginoong Peter Kopecki na hindi po masaya. Para sa kanya, puro partnership at announcement lamang itong si Ripple, ngunit hindi tumataas ang presyo ng XRP. Ang ganitong pananaw ay karaniwan po sa mga short-term traders na mas nakatuon sa galaw ng presyo kaysa sa long-term development. Sa market impact, ang ganito pong negatibong pananaw ay maaaring magdulot ng kaunting pressure sa market. Ngunit sa kabuuan, hindi po ito sapat para pigilan ang potensyal na long-term recovery ng XRP. Ano naman ang kahalagahan ng papel ni Ripple sa faster payments? Yan, sa faster payments. Sabi po rito, ay Ripple's documented position on the Federal Reserve's Faster Payment Task Force Steering Committee illustrates its formal participation in shaping the direction of the U.S. payment infrastructure. Ayan po, ang partisipasyon ni Ripple sa tinatawag pong Faster Payments Task Force ay napakahalaga dahil ito ang grupo na tumutulong sa pagpapabilis ng payment system ng US. Ang ibig pong sabihin, si Ripple ay isa sa mga kumpanyang nagbibigay ng technical na gabay kung paano po mapapabuti ang pagproseso ng pera sa digital age. Sa market impact, dahil po dito, tumataas ang posibilidad na gamitin mismo ng mga financial institutions ang technology ni Ripple sa mga national payment frameworks na siyang magpapataas po sa value ng XRP. Ngayon ay ano naman ang mas malalim na implikasyon ng natuklasan ni Smoke? Yan, sabi po rito ay Smoke's findings add clarity to Ripple's broader institutional ties, confirming that the company's integration into formal payment networks extend beyond speculation.
Ayan po, ang natuklasan ni Smoke ay nagbibigay linaw na ang koneksyon ni Ripple sa mga institution ay hindi na haka-haka. Ang kumpanyang ito ay aktwal na kasali sa mga formal na network ng pagbabayad at regulasyon. Ito ay indikasyon na lumalawak ang papel ni Ripple sa parehong US at saka global financial systems. Sa market impact, kapag patuloy po na lumalim ang relasyon ni Ripple sa mga regulatory bodies, mas mataas ang kumpiyansa ng mga investors kay XRP bilang long-term asset. At bilang panghuli, ang opinion ko naman po rito ay ang kumpirmasyon na si Ripple ay kasali po sa Federal Reserve Faster Payment Task Force ay napakalaking hakbang. Hindi lang para sa kumpanya, kundi para sa buong XRP ecosystem. Habang ang ibang project ay puro pangako, si Ripple po ay may aktwal na participation sa mga desisyong bumabago sa pambansang sistema ng bayaran. Para po sa atin bilang mga traders at investors, ito po ay sinyalis na dapat pagtuunan po ng pansin itong si XRP. Sa ngayon, maaari pong tahimik pa ang galaw ng presyo, pero sa likod nito ay may malaking pundasyong binubuo. Kung magpapatuloy po ang ganitong level ng involvement, si XRP ay posibleng maging isa sa mga pangunahing asset ng global finance. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panunood.